Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Kaya mag-focus po ulit tayo mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin muna. Mag-pray po tayong lahat. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat muli kami Lord dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Pinagsama-sama para makinig na naman ang iyong salita. Lord, muli mo po kaming gabayan, turuan, at buksan yung aming mga puso at isipan para lahat ng aming maririnig, Lord God, open na open yung aming puso para ito'y pumasok sa aming mga puso. Magamit namin everyday, magamit namin sa aming pamumuhay. At I pray, Lord, na turuan mo rin kami na ma-share ito sa ibang tao, Lord, dahil napakahalaga ng iyong salita sa aming mga buhay. Lord, turuan mo rin po ako, gabayan, samahan, Lord God, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. At kiniklaim po ulit namin na tagumpay ang gawain ito dahil naniniwala po ako, naniniwala kami na nandito ka, kasama ka namin para kami ay turuan, Lord God. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga sa ating lahat dahil pinagpala tayo talaga dahil tayo ay kakausapin na naman ng ating Diyos. Meron na naman siya sasabihin at ituturo sa atin ngayong umagang ito. Mga kapatid, bago ako mag-umpisa, unahin ko lang yung mga bago dyan po sa aking channel na ngayon lang nakapanood nitong aking sharing na to. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share ay dito sa chapter 7 ng Amos pa rin mga kapatid o Amos. Ito ay patungkol dun sa mga vision ni Amos, no? Tungkol dun sa mahalagang pinapakita at sinasabi ng Diyos sa kanya. At dito ako dinala ng aking devotion mga kapatid. Dito po sa verse 7 ng chapter 7 hanggang verse 9 po ito yung aking isi-share sa inyo. So makinig po tayong mabuti. Dito po ako magbabasa sa ang Biblia Pinoy version po yung aking isi-share po sa inyo ngayong umagang ito. At ang sabi nga po dito mga kapatid, may title po ito, ang vision tungkol sa hulog. Nagpakita ulit ng vision sa akin si Lord. Nakatayo siya sa tabi ng pader na ginamitan ng hulog. Meron siyang hawak na hulog. Tinanong ako ni Lord, Amos, anong nakikita mo? Sumagot ako, hulog po. Tapos sinabi ni Lord, gagamitin ko ang hulog na ito para i-check kung matuwid ang bayan ko. Di ko na sila patatawarin pa. Mawawasak ang mga altar ng lahi ni Isaac. Mawawasak din ang mga banal na lugar sa Israel at tatapusin ang pamilya ni King Jeroboam. Salamat sa salita ni Lord. At dito naman po sa isang version ng Biblia din, dito sa Amos chapter 7 verse 7 hanggang 9. Sabi naman dito, ito pa ang pinakita sa akin ng Panginoong Diyos. Nakita ko ang Panginoon na nakatayo malapit sa pader at may hawak na hulog na ginagamit para malaman kung tuwid ang pagkagawa ng pader. Tinanong ako ng Panginoon, Amos, anong nakikita mo? Sumagot ako, hulog po. Sinabi niya sa akin, batay sa aking panukat,
hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon, hindi ko na sila kakaawaan. Gigibayin ko ang mga sambahan sa mataas na lugar na sinasambahan ng mga Israelita na lahi ni Isaac. At sabi dito, at ipapasalakay ko sa mga kaaway ng Israel ang kaharian ni Haring Jeroboam. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Panukat, mga kapatid, ito yung siguro alam niyo naman yung panukat, no? Yung parang may tali or may nylon na tali, no? At merong bakal na patulis, yung panukat po, no? Yan ang hawak ng Diyos na sinabi ni Amos, no? Tinanong nga ng Diyos, anong hawak ko? Sabi niya, Amos, sabi niya, anong nakikita mo? Sabi naman niya, hulog po. Sinabi niya sa akin, batay sa aking panukat, hindi matuwid ang buhay ng mga mamamayan kong Israelita. Kaya ngayon, hindi ko na sila kakaawaan. Sabi yan sa verse 8, mga kapatid. So may hawak ang Diyos na panukat. Sinusukat niya yung ating buhay. Kung mabuti yung ating pamumuhay, kung matuwid yung ating pamumuhay. Marami na tayong napakinggan, nabasa, na salita ng ating Diyos na patungkol sa ating mga nagawang kasalanan, patungkol sa ating pamumuhay, patungkol sa ating kung yung tamang pagninegosyo, di ba, yung walang daya, walang panluloko, kahit sa ating pagtatrabaho, walang pandadaya, walang panluloko. Lahat yan, no, nasabi sa atin ng Diyos na dapat maayos, dapat tama, dapat matuwid. Dapat yung nakakalugod sa ating Diyos yung ating gagawin. Hindi yung buhay natin dapat paliko-liko. Minsan na kay Lord, minsan wala, minsan bababa, minsan tataas. So hindi pantay, hindi matuwid yung ating pamumuhay. Kaya dito, sinasabi ng Diyos na may hawak siya, may dala-dala siya. Susukatin niya ang ating pamumuhay, yung ating buhay, yung ating puso, yung ating isipan, lahat. Sinusukat ng ating Diyos kung tama, diretso, kung matuwid yung ating mga ginagawa. Sabi niya dito, hindi ko na patatawarin ang mga taong yun dahil hindi nga matuwid ang pamumuhay ng mga taong ito. Maraming ginagawa. Kung noon, pumapatay sila, nanloloko sila, diba, nangangalunya, lahat ginagawa nila. Kahit ngayon, marami pa rin gumagawa nito. Kaya tayo itinuturuan ng Diyos na maging matuwid tayo. Tigilan ang mga kasalanan na nagagawa natin, mga pag-iisip ng hindi maganda, pananalita ng hindi magaganda. Yung mga pananalitang masakit, pinapatigil yan ng Diyos sa atin. Yung mga kahit yung pag-iisip lang, kahit nasa paningin lang, di ba? Minsan, iba yung tingin natin, masama yung tingin natin, may mga masamang kahulugan yung ating mga tingin. Pinapaalis din yan ng ating Diyos. Doon na sa pag-iisip, di ba? Nakakaisip tayo ng hindi maganda, nakakapagplano tayo ng hindi maganda, yan ay lumiliko sa paningin ng ating Diyos. Hindi matuwid yan. Kaya sinasabi ng Diyos na baguhin natin ito, kalimutan na natin itong mga ganyang pag-iisip, lalo na sa pagkilos natin, doon sa paggagawa natin, no? Mga ginagawa natin sa ating buhay na paliko-liko. Nga, sabi ko kanina, minsan diretso, minsan liliko, minsan bababa, minsan tataas. Diba, minsan nga, puro liko puro baluktot yung ating nagagawa. Yan ang tinuturo ng Diyos. Kaya sinasabi niya, may hawak ako panukat. Hindi natin maluloko ang Diyos. Hindi natin masasabi na, Lord, lahat ng ginawa ko, tama. Lahat ng ginawa ko, Lord, matuwid. Hindi natin masasabi yan. Dahil may tamang panukat ang Diyos. At pag hinatulan niya tayo, siguradong tama ang kanyang paghatol. Kaya dito, tinuturuan tayo, sinasabihan tayo ng Diyos na mamuhay na tayo ng matuwid. Buhay natin, matuwid dapat para sa Kanya, para sa ating mga mahal sa buhay. Kasi kung ang buhay din natin, pagdating sa ating pamilya ay paliko-liko, magagaya nila yung ginagawa natin, paliko-liko din yung buhay nila. Pero pag nakikita ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya na
Pinipilit natin maging matuwid yung ating pamumuhay. Pinipilit natin maging tapat sa ating Diyos. Pinipilit natin maging maayos, tama yung ating pamumuhay. Nakikita nila yun, nararamdaman nila yun. So makakasunod sila dun sa ating ginagawa. Diretso rin, matuwid din yung kanilang buhay. Di ba maganda naman yun? Tama naman yun, di ba? Lalong-lalo na sa paningin ng ating Diyos. Pagka ginawa natin yun. Huwag nating mapabayaan na tayo'y nagpapakabuti, pinipilit nating maging matuwid yung ating pamumuhay sa ating Diyos, pero hindi naman natin tinuturuan yung ating mga mahal sa buhay. Yes, sabihin na natin na sumusunod naman sila. Sa lahat ba ng oras nakikita natin sila na sumusunod na. So dapat tuturuan din natin sila. Mag-share din tayo ng Word of God sa kanila. Para dun pa lang talagang maisip nila, malaman nila, matutunan nila na dapat na maging matuwid ang buhay natin para sa Diyos. Para ano? Para hindi tayo mapahamak. Para hindi tayo magkasala sa Diyos. Para hindi tayo maparusahan sa ating mga ginagawa. Totoong may kaparusahan. Pero hindi nagpaparusa basta ang Diyos na hindi naman mali yung ginagawa, paparusahan ka agad. Hindi naman ganun ang ating Diyos. Kaya nga sabi ko, tama yung kanyang paghatol. Dahil sa matinding kasalanan mo, ito ang mangyayari sa buhay natin. Kaya bakit pa natin naantayin na mapaliko tayo o mabaluktot yung ating buhay? Bakit hindi na natin umpisahan ngayon mismo na ituwid natin yung ating pamumuhay? Di ba? Kesa mapagalitan tayo, mapalo tayo ng ating Diyos. Di ba? Lahat ng salita ng Diyos ay napakatalim na pag tumama talaga sa atin, matindi. Kaya dito, sabi pa niyan sa verse 9, gigibain ko ang mga sambahayan sa matataas na lugar na sinasambahan ng mga Israelita na lahi ni Isaac at ipapasalakay ko sa mga kaaway ng Israel ang kaharian nila. Aatakihin din tayo ng ating mga kaaway. Ano ba yung mga kaaway natin? Yung mga panggugulo ng isipan natin, panggugulo ng puso natin, di ba? Yung mga ganyan, mga deception ng kalaban. Yan ang gagawin sa atin. Yung mga panunukso sa atin ng kalaban, ng diablo. Yan yung kalaban natin. Bubuyuin tayo niyan. Gagamit siya ng ibang tao para buyuin tayo, para mapaliko tayo ng mapaliko hanggang sa malayo na pala tayo sa Diyos. Hindi natin namamalayan. Baka mamaya sa sobrang baluktot natin, hindi na natin kayang idiretso yung ating buhay. At sa sobrang pagliko natin doon sa tinuturong katuwiran ng ating Diyos, baka hindi na tayo mapabalik. Hindi na natin alam kung paano tayo babalik sa matuwid na pamumuhay. Kaya dito tinuturo sa atin, ngayon pa lang umpisahan natin na maging matuwid na yung ating buhay. Sa pamamaraan na alam natin to mga kapatid, laging manalangin, hihingi ng tulong sa Diyos, guidance and protection, hihingi ng kaalaman, ng karunungan sa Diyos, at palaging magbabasa ng Bible, ng salita ng Diyos, palaging makikinig. Napakaraming preaching, no? Kahit sa YouTube, marami tayong mapapanood dyan na talagang masasabi natin na talagang lingkod ng Diyos. Pipili nga lang po tayo. So, marami dyan mga kapatid. Marami dyan nagsishare din ng Word of God na makikita nyo naman pag nag-share ng Word of God, sinabi sa ganung verse, titignan nyo rin kung tama po. Para malaman natin na yung pinanonood natin, yung sinusundan natin ay tama din. Pag nakita nyo na nasa salita talaga ng Diyos at yung pagpapaliwanag niya ay doon din galing sa salita ng Diyos, ay yan po ang ating papakinggan. So, yan po yung magiging gabay at tulong natin. At yung panalangin natin at sa paggabay din ng Holy Spirit na nasa atin, hihingi tayo ng tulong, ng gabay, ng protection para siya ang magtuturo sa atin. Hindi yung sarili nating pag-iisip at katalinuhan, kundi sa Holy Spirit tayo hihingi ng tulong mga kapatid. Siya magtuturo sa atin. Yan ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, no? Na maggabay, magturo at ipaalala yung mga salita ng Diyos na ating narinig, ating nabasa
na galing mismo sa salita ng ating Diyos. Kaya yan, inuulit ko mga kapatid, ang hulog. Plumb line, mga kapatid. Yan po yung hawak ng ating Diyos. Kaya sa bawat ginagawa natin, alam niya kung tama at mali. Kahit iniisip natin, alam ng ating Diyos. Kung matuwid ba yung ating pag-iisip, yung ating plano, tama ba? Matuwid ba? Ayon ba yan sa Diyos? Alam niya. Kaya ngayon pa lang, ulitin ko to mga kapatid. Kaya ngayon pa lang mamuhay na tayo ng matuwid ayon sa utos at tuntunin ng ating Diyos. At ito ibahagi rin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, kaibigan, katrabaho, kadaldalan dyan, sa tabi kakwentuhan natin, i-share natin itong salita ng ating Diyos para sila rin ay maging matuwid ang ating buhay dahil ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya ang pagtutuwid niya sa atin ay para sa ating lahat. Depende na lang kung susundin natin ito o hindi. Pero para sa akin, sundin natin ito. Dahil ito ang magdadala sa atin sa katuwiran at sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ito rin ang magdadala sa atin para makapasok tayo sa kaharian ng ating Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Mga kapatid, yan nga yung Amos chapter 7 verse 7 hanggang 9. At ito ay may pamagat na ang vision tungkol sa hulog. Tayo po ay muling mananalangin sa ating Diyos. Ipagpapasalamat natin yung salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Kayo rin mga kapatid, mag-pray kayo, magpasalamat kayo, humingi tayo ng tawad at humingi kung ano man yung gusto nyo para magkameron tayo. Diba sabi nga ni Lord, hindi kayo humihingi kaya wala kayo. Ano yung wala? Marami tayong bagay na wala sa ating buhay. Yung karunungan, kaalaman, hingin natin kay Lord. Yung kalakasan ng katawan, hingin natin kay Lord. Lahat hingin natin, pwede natin ito hingin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Magsiyuko tayo. Ama sa langit, muli kaming nagpapasalamat sa iyo. Muli ka namin pinupuri sa iyong kabutihan. Lord, ikaw lang ang aming Diyos at wala nang iba. Ikaw lang ang dapat purihin. Ikaw lang ang dapat maitaas sa lahat ng aming gagawin. At sa pag-aaral namin ito, Lord, pinupuri ka namin. Dahil gustong-gusto mong maging maayos, matuwid ang aming pamumuhay. Ayaw mo kaming lumiko, ayaw mo maging baluktot ang buhay namin. Ayaw mo maghirap kami, ayaw mo masaktan kami, Lord. Yan ang totoo na dapat malaman ng lahat ng tao, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat. Lord, kaya mo kami dinadala sa pagsisimba, tinuturo mo sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita. Ayaw mo kami mapahamak, Lord. Gusto mo maging maayos, matuwid ang aming buhay. Kaya, Lord, salamat dahil dinala mo na naman kami dito. Gusto mo na naman kami makapakinig ng iyong mga salita. And I pray, Lord, na lahat ng aming matututunan, mapapag-aralan ngayong umagang ito, itong mga natutunan namin, Lord, at matututunan pa, at maririnig pa, Lord. I pray na ito po'y maisabuhay namin. Maisabuhay namin, Lord. Talagang mag-manifest ito sa aming mga buhay. Magamit namin ito lang iyong salita, Lord, sa lahat ng bagay. Sa pagtulong namin sa aming kapwa, sa pag-share ng mga salita mo, Lord. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, O Diyos. Huwag mo po kaming pabayaan every day, every minute ng aming buhay, Lord God, upang maging mas maayos ang aming buhay at maging mas maayos yung aming relationship sa iyo, O God. Salamat po. Salamat po sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito. At salamat, Lord, dahil naniniwala ako, Lord, na ang lahat ng taong susunod sa iyo, makikinig sa iyo, mamumuhay ng matuwid, Lord, pagpapalain mo, gagabayan mo, poproteksyonan mo, iingatan mo, palalakasin mo, pagagalingin mo sa kanilang mga sakit at karamdaman. Bibigyan mo ng pagpapala, Lord God. Sabi mo nga sa iyong salita, bubuksan mo ang bintana ng langit at ibubuhos ang pagpapala mo sa amin. Kiniklaim namin yan, Lord, na binuksan mo na ang bintana at binuhos na ang pagpapalang ito sa araw na ito.
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat po. Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Every time na kami aalis, na kahit na kami kakain, matutulog, lahat ng aming gagawin, Lord, para ikaw ang mapapurihan namin, Lord. Ikaw lang ang dapat papurihan, Lord. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aming gagawin, at kahit iisipin, ikaw ang dapat mapapurihan at pasalamatan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyong kabutihan at pagmamahal, Lord, salamat po. Hiniklaim ko, Lord, na tagumpay ang panalangin ito, nakarating to sa iyo, at ito po ay tinugon mo na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Tandaan mo to, kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos. Kaya, pakinggan at sundin natin isabuhay ang kanyang salita. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.